February 19, March 20 pieces. Wala natin ang kapalaran mo ngayong 2025. Una, mensahe para sa yung January to June. January, February, March, April, May at June. Sunod naman yung July to December mo. Mensahe. July, August, September, October, November, at December. Unang mensahe para sa yung January to June. January to June. Sumisimbolo ito sa mga iniisip mong karamihan, babae, pera, lalaki, ganun. Kayamanan, kalusugan, mga iniisip mo. Sumisimbolo ito sa iyong mga iniisip or illusion. Tinatawag tong 7 of Cups. Tinatawag na opportunities, choices, lack of focus, illusion, choices, disruptive action. Yun ang ibig sabihin ng January to June. Ang January mo ay nagsisimbolo din sa iyong zodiac na mystery and secret na tinatawag. Mga misteryo at sikreto na maano mo ngayon, January. Tinatawag tong feminine energy, mystery and secret, veil, moon, descent, and intuition, pag-uunawa, pag-iintindi sa mangyayari sa January. At February mo naman, magkakaroon ka ng pag-aalaga sa iyong passion. Inaalagaan mo dito yung hawak mong passion o ambition sa February. Sumisimbolo sa natural born leader, vision, honor, entrepreneur, at inspiration na kailangan mong alagaan. At pagdating mo ng March, magkakaroon ka ng pagkukumpleto sa iyong pamilya or blessing na darating sa family mo. Family, partnership, collaboration, or ganon. Sumisimbolo din ito sa iyong emosyon na nakompleto, na taas kamay ka na ibig sabihin nakamtan nyo yung gusto nyong pangarap na pamilya. Yung sa isa sa pamilya, sa mag-asawa, kung gusto nila magkaanak, baka nagkaano nila. Basta meron silang blessing na darating sa family. Or partnership, love, harmony, collaboration na mangyayari. Maganda. Tapos, pagdating nga ng April, na ano mo yung blessing na yun, parang magsisimula ka sa April na parang hindi mo alam ang gagawin sa blessing na nakuha mo nung March. Yun ang sinasabi ng baraha mo dito na sumisimbolo sa new beginning na wala kang alam sa iyong journey na tatahakin. At pagdating mo ng May,
magkakaroon ka ng desisyon sa buhay na kailangan mong pag-isipan bago gawin yung mga desisyon. Sumisimbolo ang hawak mo dito na swords na sa iyong mga katalinuhan, complex decision o mga katotohanan na kailangan pag-isipan. At pagdating mo ng June, ito yung magsisimula ka ng new journey, new beginning ng buhay mo. May pagsisimulan ka dito pagdating mo ng June. Kaya yun ang sinasabi dito ng bara mo. May mga makakamtang ka mga material na bagay sa pamilya, kalusugan, mga passion, yun. At yung mo naman, December at July to December, ang mensahe sa'yo ay sumisimbolo sa patient, pag-ihinto, surrender, at letting go, new perspective at spiritual insight. Na parang maghihinto ka, pahinga. Ganon. Tinatawag kasing hangman. Tinatawag. At yung July mo, kasi galing ka nga sa June na pag-i-start, parang may matatapos ka nito sa yung lahat ng desisyon mo na sa buhay na iniisip, matatapos to sa July. Kaso masakit na pagtatapos ang mangyayari. Tinatawag tong painful ending, deep wounds, betrayal, loss, crisis, betrayal, acceptance. Yun, tanggapin na lang. At pagdating mo ng August, meron ka ditong sisimulan about sa yung material na bagay. Pwedeng may bibilhin ka, or magsisimula ka sa trabaho, or aalagaan mo yung kalusugan mo. Pagsisimulan ngayong August. Sumisimbolo ito sa yung mga ulap sa pagsisimula. At yung hawak mong pera na parang material na bagay. Tapos pagdating mo ng September, meron kang papasanin dito na pasan mo ang yung obligasyon na about sa yung ambition at mga passion, karera sa buhay na pinapasan mo, na natapos mo. Tinatawag tong burden, extra responsibility, hard work, completion, exhaustion. Yun nga. At pagdating ng October, sumisimbolo ang hawak mo sa iyong emotion na inaalagaan mo, yung emotion mo. Mga emotion, pag-ibig, pamilya na inaalagaan. Ang reyna kasi, sumisimbolo yan sa pag-aalaga, caring. Tapos yung hawak mo naman na may parang gusali na kailangan mong hindi bitawan, alagaan. About to sa iyong emotion, family nga, at partnership, collaboration, love, o yun. Sumisimbolo yun sa ganun. Basta meron ka dito ng pag-aalagaan, poprotektahan. At pagdating mo ng November, parang may lalakbayin ka na about sa mga emotion mo, lalakbayin na maraming pagsubok na lalakbayin para sa tagumpay. Emotion, pwede sa family, nilalakbay mo para sa family na paglalakbay. O partnership,
relation, sumisimbolo na lalakbayin. At pagdating ng December, may mga katuparan yung lahat ng inano mong material na bagay matutupad, trabaho, kalusugan, sumisimbolo sa katuparan na natapos sa December.